Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Naisailalim agad sa operasyon ang mama ni Serena. Bumigay na ng tuluyan ang isa sa mga prospective donor nito na naka-life support. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag at hindi niya kailangang mag-guilty dahil hindi na kailangang magbenta ng isang kidney ang isa pang prospective donor ng mama niya. Mabuti na lamang at nasa maganda ng estado ang katawan ng kanyang ina. Ngayon ay mahigit isang buwan na mula nang ito ay maoperahan. Mukhang matagumpay ang naging operasyon dito. Bagaman halatang may sakit talaga ito dahil sa face mask na parati nitong suot. Extra precaution daw iyon dahil kasalukuyan pa lang na nag-a-adjust ang katawan nito sa bagong kidney nito. Kailangang iwasan nito ang anumang posibleng impeksyon. Gayunman ay halatang unti-unting gumaganda ang disposisyon nito. Sa pagkakataong iyon, nasiguro niyang tinugon na ng may kapal ang kanyang mga dasal para sa ikagagaling nito. Magiging matagumpay siya. At talaga namang halata iyon sa kanyang anyo. Dahil doon ay unti-unti na rin siyang napapanatag. Nakuha na niya ang pinagbentahan sa bahay nila ni Teodoro. Malaki man ang nabawas doon dahil iyon ang ginastos niya sa operasyon ng kanyang mama ay okay lang sa kanya. Mas ginusto niyang iyon ang gastusin kaysa sa ibinibigay na tulong ng mama ni Miguel. Sapat ng tulong para sa kanya ang paghahanap nito ng donor para sa kanyang mama. Sa ngayon ay balik trabaho na siya. Pagod na naman ang kanyang araw at gabi. Isa na lang uli ang nurse ng kanyang ina nang bumalik siya. Ayaw niyang sagarin ang tulong ni na Miguel, nahihiya na siya sa mga ito. Hindi pa man sila na ikakasal ay parang nakadepende na siya rito. Marami na rin silang natatanggap na pribilehiyo dahil dito. Nakaganda rin sa kasalukuyang estado ng kanyang mama na mukhang nagkagusto rito ang doktor nito. Madalas ito sa kanila, tinitingnan ang kalagayan ng kanyang mama. Ang sabi ni Miguel sa kanya ay mag-quit na siya sa trabaho niya at magnegosyo na lang. Tutulungan daw siya nito. Hindi iyon ang unang pagkakataon na hinikayat siya nito tungkol doon. Pero hindi niya iyon tinanggap. Hindi pa iyon ang tamang panahon para doon. Isa pa, maganda ang sahod niya sa trabaho niya. Marahil kung wala lang sakit ang kanyang mama, nakabili na siguro siya ng sarili niyang kotse at nakapagbigay na ng down payment sa isang apartment unit. Bukod kasi sa sahod na natatanggap niya, may malaking komisyon din siyang natatanggap sa mga accounts na hawak niya. Ngayong maayos na ang lahat, hindi niya maiwasang madalas na maalala si Sal. Kagaya ng nangyari noon sa Hong Kong, bigla na lang itong nawala. Ang tanging konsolasyon na lang niya ay kahit paano, nakapag-usap sila nito at may alam na rin siya tungkol dito gaya ng buong pangalan nito. Nai-research na niya ito at marami na siyang alam ng mga detalye tungkol sa kung sino ito. Nakakalula pala ang credentials nito, lalo na ang kung ano ang mayroon ito. Mula ito sa De Buena Familia sa Italia. Siya ang punong tagapamahala ng isang napakalaking korporasyon. Baganan hindi matunog ang pangalan ng mga ito sa Pilipinas ay isa iyon sa mga nangunguna pagdating sa pagmamay-ari ng fleet ng eroplano. Hindi lang basta mga sasakyan ang mayroon ito, kundi mga malalaking eroplanong alam niyang bilyones ang halaga. Minsan, nagtataka siya kung ano ang ginawa niya noon sa Hong Kong, nag-iisa lamang. Ano ang biglang pumasok sa isip nito at naroon ito sa lugar na iyon? Ang mga katulad nito na tipong limuusin ang sasakyan ay nakikita lang niya sa telebisyon at pelikula. Hindi rin nalalayo ang mapapangasawa nitong si Candice pagdating sa estado at yaman na taglay nito. Ang ama niya ay punong tagapamahala ng isang korporasyon na kahalintulad ng sa Kaisal. Hindi na nakapagtataka na may relasyon ang dalawa. Nabasa niya sa dyaryo na malapit na ang kasal ng mga ito. Marami ang gustong maging saksi sa pag-iisang dibdib ng mga ito, mula politiko hanggang sa mga kilalang mga modista ng bansa. Bakit nga naman hindi pagkakataon na ng mga itong makilala sa buong mundo? Sila ni Miguel ay wala pang napag-uusapang petsa. Bigla siyang nag-alinlangan at alar niya kung sino ang dahilan. Si Sal. Alam niyang mali ang nararamdaman niya. Hindi niya dapat hayaan na magkaroon ng puwang sa buhay niya si Sal pero hindi niya kayang pigilan ang puso niya. Kailangan niyang ipaalala sa kanyang sarili na marami siyang utang na loob kay Miguel.
Mabait ito, wala siyang masabi na kahit anong negatibong bagay tungkol sa lalaki. Mahal din siya nito. Alam niyang isang malaking katangahan kapag pinakawalan pa niya ang ganoong klase ng lalaki. Pasasaan ba at lilipas din ang kung anumang nararamdaman niya para kay Sal. Para siyang magnet at siya naman ay karaniwang bakal. Pero wala na ito sa buhay niya ngayon. Kaya bakit siya bubuo ng mga desisyon na kasama ang ganoong entity sa buhay niya? Kailangan niyang gamitin ang isip niya, hindi ang bulong ng katawan o damdamin. Ang kasiyahan ay para lamang sa mga kabataan. At si Sal ay para lamang sa kasiyahan. Naging masaya sila ng ilang araw at doon nagsimula at nagtapos ang relasyon nila ng lalaki. Masaya at tahimik na ang buhay niya dahil kay Miguel. Nabigyan na ng bagong buhay ang kanyang mama. Para sa kanya ay sapat na ang mga iyon. Araw ng pahinga niya ng araw na iyon. Buong umaga at hapon siyang tulog. 5:00 na ng mga sandaling iyon. Nasa sala silang mag-ina at nagkukwentuhan. Mukhang kinikilig ito dahil pinadalhan ito ng bulaklak ng doktor nito. Matagal na ring walang nagpapadala ng bulaklak sa mama mo, natutuwang sabi nito. Natawa siya. Sana sinabi niyo, noon ko pa sana kayo napadalhan. Inirapan siya nito. Masarap magmahal, anak. Tingnan mo nga kung sino ang nagsasalita. Akala ko ba si Papa lang ang minahal niyo? Oo, at nami-miss ko ng magmahal uli. Nagpabili ako ng magazine kay Momot, anito na ang tinutukoy ay ang kawaksi nila. Tingnan mo. Sa palagay ko, bagay sa akin ang nasa pahina 57. Napailing na lang siya bagaman natatawa. Bridal magazine ang pinabili nito at isang mermaid cut na gown ang nasa pahina 57. Bagay nga iyon dito kung magbabalik na sa dati ang katawan nito. Ipupusta niyang mabibilang sa kamay kung ilan lang ang babae na kaedad ng kanyang mama na makakapagsuot ng ganoong klaseng tabas ng gown. Kahit nga sa mga kaedad niya ay ilan lang din ang pwedeng makapagsuot ng ganoong tabas ng gown. Kaya magpagaling agad kayo para makapagsuot kayo ng ganito. Hindi eksaktong wedding dress, ha? Umirap na naman ito sa kanya. Bakit ba? Masama bang mag-asawa uli? Mayroon lang akong 5 taon para mabuhay. Napapalatak siya. Yan ang ayaw ko sa inyo. Naniniwala kayo sa ganoon. Kung paliligayahin niya ako ng husto, baka umabot ako ng edad 80. Nagkatawanan sila hanggang sa maya-maya ay magseryoso ito. Ikaw, anak, naiisip mo na ba kung anong gown ang isusuot mo sa kasal ninyo ni Miguel? Formal na hiningi ni Miguel dito ang kamay niya. Talagang wala siyang masasabi sa ugali ng kanyang nobyo. Hindi niya masagot ang tanong nito. Normal ba para sa isang babaeng ikakasal na hindi pa alam ang gown na isusuot gayong napag-uusapan na ang kasal? Ang kanyang mama nga, hindi pa man nasasagot ang manliligaw ay kasal at trahe de boda na ang naiisip. Minsan, sabi na lang niya. Minsan. Sa palagay mo, walang mali na hindi ka excited na ikakasal ka na? Mama, pakiusap. Anong mama, pakiusap? Hindi lang ako ganoong tipo ng babae. Wala akong pakialam kung ano ang isusuot ko. Alam kong mahal ako ni Miguel kahit magmaong lang ako sa araw ng kasal. Pag-isipan mong mabuti, yon lang ang sinasabi ko sa'yo. Para kang bago ng bago. Naikasal ka na noon. Noon, nag-isip kang mabuti. Tumatanda ka ba ng paurong? Mumiti na lang siya, hindi niya na alam ang kanyang isasagot. Oo, pinag-isipan niya ang kasal nila noon ni Teodoro dahil maraming mga tao ang kumokontra, pero saglit lang ang naging pag-iisip niya. Walang pagtutol ang kanyang kalooban. Pero iba na ang sitwasyon noon sa sitwasyon ngayon. Noon ay wala pa siyang muwang sa buhay. Noon, ang pinapahalagahan lang niya ay ang sarili niya kung saan siya maligaya. Habang nagkakaedad ang isang tao ay nababago ang prioridad nito. Hindi na ubrang ang damdamin lang ang susundin. Hindi pwedeng ang dikta ng puso lang ang pakikinggan. Hindi na uso sa mga babae sa edad niya ang magpadala pa sa emosyon. Kaya nga ang tamang edad ng pagpapakasal ay ang edad niya, dahil alam na niya sa puntong iyon ang mga bagay na mas mahalaga sa kanya, hindi iyong puro sigaw ng atraksyon ang pinakikinggan. Saan ba ang lakad ninyo ni Miguel mamaya? Sa isang pagtitipon para sa kawanggawa. Napabuntong hininga siya. Hindi siya mahilig sa ganoong mga okasyon. Makailang ulit na siyang nakasama ni Miguel sa mga pagtitipon na ganoon. Pare-parehong mukha ang nakikita niya. Kailanman ay hindi siya naging komportable sa ganoong mga pagtitipon.
Ganoon din daw si Miguel, kaya lang ay marami itong business transactions sa mga ganoong pagtitipon. Obligado rin daw itong dumalo sa ilan sa mga iyon. Sino ang host? Binanggit niya ang pangalan ng host. Nagningning ang mga mata nito. May isusuot ka na ba? Mama, akala ko ba hindi mahalaga ang mga ganoong party? Oo, para sa akin. Outsider naman ako parati. Pero iba ka. Magiging asawa mo si Miguel. May pinag-aralan ka at di primera klase. Nagpilit itong samahan siya sa silid niya upang pumili ng isusuot niya. Marami rin siyang mga deklaseng damit. Mahilig magregalo ng damit si Miguel, marahil dahil madalas siya nitong isama sa mga ganoong pagtitipon. Nagpadala ito ng 2 signature dress para sa gabing iyon. Ito, anak. Tumango siya. Puti ang dress, puro drapes at layers, pero sexy. Bakit hindi? Nang matapos ang hapunan ay naghanda na siya. Eksaktong bihis at nakapag-ayos na siya nang dumating si Miguel. 8:30 na ng mga oras na iyon. Lumakad na sila. Gaya ng inasahan niya, puno na ang bulwagan nang makarating sila roon. Ngumiti siya, gaya ng parati niyang ginagawa kapag naroon sila sa mga ganoong klaseng pagtitipon. Pamilyar na sa kanya ang ilang mga tao roon, palibhasa ay hindi naiiba ang mga bisita. May mga ilang taong nagka-interes sa kanya. Marahil ay kasama rin iyon sa package. Kapag interesado ang mga ito kay Miguel, nagiging interesado na rin sa kanya ang mga ito, lalo na at makailang ulit na siyang nadadala ni Miguel sa mga ganoong pagtitipon. Maya-maya ay nagpaalam si Miguel na hahanapin lang daw nito ang isang senador dahil kailangan nitong makausap iyon. Pumunta siya sa bar. Bartender martini nga. Gawin mo na 2. Kinabahan agad siya pagkarinig sa tinig ni Sal. Nang lingunin niya ito, nakita niyang titig na titig ito sa kanya. Kumabog ang kanyang dibdib. Bakit parati na yata silang nagkikita? Ano ang hindi niya gagawin noon para muling makita siya? Kung gaano niya ito ginustong makita noon ay siya namang paghiling niyang sana ay hindi na niya ito makitang muli ngayon. Nagiging komplikado ang buhay niya dahil dito. Mag-isa ka lang? Hindi ikaw. Oo, ako lang. Nasaan si Candice? May sakit siya. Naku, ikinalulungkot ko. Ubo lang siya, iyon lang. Tumango siya. Salamat at mukhang wala itong balak na tudyuhin siya. Masasanay na siya rito. Itinanong nito kung nasaan si Miguel. Nakikipag-usap siya sa isang tao. Negosyo sa palagay ko. Gusto mo bang sumama sa akin sa labas? Napatingin siya sa paligid. Hindi niya matanaw si Miguel. Umiling siya. Hindi, hihintayin ko siya. Baka bumalik siya anumang sandali. Hindi ako sigurado. Kung kasama niya si Senador Lagros, hindi siya babalik hanggang gabi na. Maniwala ka sa akin. Paano mo nalaman nakausap niya si Senador Lagros? Nakita ko silang 2 kanina. Kaya hinanap kita. At heto ka na. Tara na ba? Hindi ko alam, nag-aalin lang ang sabi niya. Pero naisip niyang wala naman sigurong masama kung sasama siya rito. Maraming tao sa paligid nila. Gusto niyang subukan ito. Mukhang mabait ang lalaki ngayong gabi. Tumahimik ka. Alam mo namang mali ito. Manatili ka lang dyan at magkunwaring nababato, anang isang bahagi ng isip niya. Hindi. Mananatili ako rito. Sige na, Serena. Mag-usap lang tayo sandali. Pangako ko. Ilang saglit na nag-alinlangan siya bago siya tumango. Lumabas nga sila sa bulwagan at nakarating sa coffee shop ng hotel. Kape ang in-order niya, ganoon din ito. Nakatingin lang ito sa kanya. Naiilang na siya rito. Tumikim siya, pero hindi nito inalis ang mga mata sa kanya. Ba't ganyan ang tingin mo sa akain? Paulit-ulit kong iniisip kung paano posible na ang isang tao ay lalong nagiging kahanga-hanga. Ang ganda mo talaga. Salamat. Ganoon na lang ang bigat ng dibdib niya. Kailangan niyang patayin ang tensyong nararamdaman. Ito ba'y kakaiba, hindi ba? Hindi naman. Tiyak na magkikita pa tayo muli. Kamusta ka naman? Ayos lang ako. Ikaw? Ayos lang. Ganun ba? Oo, ganun. Bakit na yung maayos at hindi matensyon ang usapan ay saka siya walang masabi rito? Bigla ay gusto niyang tanungin ito ng tungkol sa naganap sa kanila sa Hong Kong, pero alam niyang wala sa tiempo.
Hindi iyon ang tamang pagkakataon, at kahit kailan ay hindi na magkakaroon ng tamang pagkakataon. Ibabaon na niya sa limot ang nangyari. Hindi ba at iyon naman ang napagdesisyonan niya? Miss na kita. Napasinghap siya sa sinabi rito. Hindi niya alam kung ano ang kanyang itutugon. Buang ka talaga, Sal, anya maya-maya, nakatitig sa mga mata nito, naghahanap doon ng palatandaan na nagsisinungaling ito. Marahil, Diyos ko, hindi man lang siya nakipagtalo sa kanya. Hindi siya sanay sa ganito, mas madali pa kasing magtalo sila, kaysa sa ganitong katahimikan. Kusang nawawala ang depensa niya. Namiss din niya ito ng sobra. Grabe, namimiss kita. Natutop niya ang noo. Tumayo siya. Mali ito, Sal. Ano kaya ang iisipin ni Candice kapag nalaman niya? At si Miguel rin? Kailangan ko nang bumalik. Baka hinahanap na niya ako. Makikita ba kita ulit? Hindi talaga, hindi natin dapat gawin ito. Hindi ko alam kung bakit nandito ako. Alam kong alam mo. Hindi siya sumagot. Nagmamadali siyang tumalikod dito, parang nahimasmasan sa kanyang nagawa. Nagigilty na naman siya kay Miguel. Kahit kailan ba ay hindi man lang nakaramdam ng guilt si Sal. Mahigit 1 buwan na lang at haharap na ito sa altar. Wala ba iyong halaga rito? Pagbalik niya sa bulwagan ay nakita na niya si Miguel. Humingi ito ng dispensa na natagalan ito. Nagyaya na rin itong umuwi at tumango agad siya. Kailangan niyang makaalis na sa lugar na iyon. Nang makasakay sa kotse ng nobyo ay nilingon niya ang hotel. Hindi niya nakita si Sal. Tahimik lang siya hanggang sa makauwi sila, hindi alam kung ano ang dapat isipin. Sa susunod na kabanata, masisilayan ang mga pagsubok na haharapin ni Sal at Candice habang papalapit ang kanilang kasal. Ngunit sa likod ng lahat ng paghahanda, mananatiling anino si Serena na maaaring muling gumulo sa tahimik na mundong pilit nilang binubuo. Kaya abangan natin,